Kabanata 151 hanggang 155. Mabilis, iligtas ang mga tao. Hindi ba kilala ng batang ito ang Dark Golden Terrier Bear? Paanong hindi niya pinindot ang rescue signal? Isang nag-aalalang boses ang umalangaw sa kanyang mga tainga, ang kamalayan ni Tanghulan ay unti-unting nagising, at ang malamig na pamamanhid sa kanyang katawan ay unti-unting nawala. Sa tunog ng pagkuskus ng metal, muling lumitaw ang liwanag. Bumalik ako, ayos lang ako. Ito ang unang reaksyon ni Tanghulan. Pero medyo kakaiba siya, bakit ganito ang nararamdaman niya? Ang katawan ay pinutol sa ilang piraso, kaya dapat magkaroon ng mas malakas na sakit o epekto. Ngunit ngayon ay wala siyang gaanong nararamdaman sa bagay na ito. Paano? Lumitaw ang mukha ni Wu Changkong sa itaas ng metal cabinet. Pagkatapos ay nagsimulang lumapit ang ilang staff, at gumamit sila ng parang popsicle para mag-jogging sa katawan ni Tanghulan. Nararamdaman mo ba? Nararamdaman ba ang lamig? Oo, sagot ni Tanghulan. Aware and feeling. Kakaiba. Nag-reply ka agad. Itinaas ni Tanghulan ang kanyang kamay, ay nalalayan ang gilid ng metal cabinet, at dahan-daang umupo. Nagkaroon ng pakiramdam ng kahinaan sa utak, ito ay isang pakiramdam ng kahinaan ng pag-iisip. Ngunit lahat ng iba ay normal. Guro, ayos lang ako. Matapos makumpirma na okay na ang kanyang katawan, hinailan ni Tanghulan ang metal cabinet. Sina Wang Jingxi, Zhang Yangzi, at Guyu ay naghihintay sa tabi niya. Si Guyu ay nasa tabi ng metal cabinet, at nakahinga siya ng maluwag nang makita siyang nakaupo. Sa kabilang side ng metal cabinet, abala ang isang grupo ng mga tao. XCXC, kakampi ni XCXC. Hindi naman ma-accident si XCXC diba? Nagmamadaling nagtanong si Tanghulan, paano si XCXC? Sinabi ni Wu Changkong, halos naiwasan niya ang kanyang ulo sa huling sandali. Ang espiritual na pagpapadaloy ng sugatang katawan ay nandoon pa rin. Walang pandamdam sa katawan sa ngayon. Tinatayang magtatagal bago mabawi. Malinaw ang kamalayan. Gumon si Tanghulan nang marinig niya ang mga salitang lucid consciousness. Ang pinakamahalagang bagay kapag lalabas sa platform ng pag-akyat ay ang manatiling gising. Hanggat walang problema sa kamalayan, ang katawan ay maaaring palaging gumaling ng dahan-dahan. Pagkatapos ng lahat, ang pinsala ay peke. Pagdating niya sa metal cabinet sa kabilang panig, tumingin si Tanghulan kay XCXC sa loob. Mapatla ang mukha ni XCXC at bahagyang kumaibot ang kanyang katawan, ngunit ang dalas ng kanyang kaliwa at kanang pagkibot ng katawan ay halatang iba. Ito ay isang tipikal na sekwele. Parang normal lang ito. Pero halatang hiwa ang katawan niya, bakit hindi niya naramdaman ang ganito? Ang tanong na ito ay hindi lamang para sa kanya, si Wu Changkong ay umiiral din sa kanyang puso, ngunit malinaw naman, hindi masasagot ni Tanghulan ang tanong na ito. Lahat ay maayos. Mahinang sabi ni Wu Changkong. Wulan, salamat. Ang mahinang boses ni XCXC ay umalangaw mula sa metal cabinet. Ha? Ano ang maipapasalamat mo sa akin? Ngumiti ng mapait si Tanghulan. Bahagyang nagpakita ng ngiti si XCXC sa kanyang mukha. XCXC, ang iyong 1000 forged cloud titanium vest. Kung hindi dahil sa tumulong sa akin na bahagyang harangin ang aking mga balikat at bigyan ako ng oras upang magmuni-muni, natatakot ako na hindi maiiwasan ang ulo. Kung ganoon, natatakot ako na ito ay talagang mahirap. Natigilan si Tanghulan. Bagamat ang nakita niya sa kanyang paningin ay si XCXC na agad na pinutol, ang 1000 forged cloud titanium vest ay gumaganap pa rin ng agarang papel pagkatapos ng lahat. Sa kanyang matalas na pagmuni-muni ng matalas na uri ng pag-atake ng War Spirit Master, ito ang paraan upang maiwasan ang simula. Ang sabi ko, nung nahiwa na yung bewang ko, parang medyo nakaramdam ako ng kaunti, pero nung mga oras na yun, hindi ko na kayang umiwas. Niloko ka. Malamig ang boses ni Wu Changkong mula sa gilid, at hawak niya ang 1,000 forged na cloud titanium vest sa kanyang kamay. Ito ay walang alinlangan na pag-aari ni XCXC, na tinanggal sa nakaraang pagsusuri sa kanyang katawan. Biglang naging awkward ang ekspresyon ni Tanghulan, Teacher Wu, hindi tayo dapat nanlaliko. Natatakot ako na lahat ay masaktan ni Jin Shi, kaya ibinigay sa kanya ni Wu Changkong ang vest at mahinang sinabi, mabuti naman. Handa ka na ba sa 1,000 panday? Ha? Natigilan si Tanghulan. Oo. Wu Changkong daw, ang panghuling pagsusulit, ang una. Ang iba ay nakakuha ng buong marka. Bilang kapitan, manguna sa pagdaraya at himukin ang iba na mandaya. Ang iyong mga resulta ng huling pagsusulit. Nang marinig ang kanyang sinabi, biglang nanikip ang puso ni Tanghulan at natapos na siya. 99 points lang. Ano? 99 na puntos. Ibang-iba ba ito sa 100 puntos? Hindi kaagad nakareact si Tanghulan, si Zhang Yangzi sa tabi niya ay sumigaw na, mabuhay si Teacher Wu. Malamig na sinabi ni Wu Changkong, huwag kang masyadong masaya, ang iyong huling pagsusulit ay may pangalawang paksa. Naipasa mo ang paksang ito bago ka pumasa sa pagsusulit. Ginamit ng staff ang instrument para patatagin ang estado ng katawan ni XCXC. Upang maging tumpak, gumamit ito ng isang electric current upang pasiglahin ang kanyang katawan, sa gayon ay binabawasan ang mga epekto sa platform ng pag-akyat.
Naputol ang katawan, tiyak na ito ay isang malubhang pinsala, at pagkatapos ng ganap na paggaling sa loob ng higit sa isang oras, si XCXC ay nakapag-relax at nakaupo muli. Ang pisikal na kondisyon ng bawat isa ay gumaling na, at lahat sila ay naghihintay para kay XCXC. Lumapit si Tang Wulan kay Wu Changkong at nagtanong sa mahinang boses, Teacher Wu, mayroon din akong entry card para makapasok sa stage ng riots, pwede ba akong pumasok at subukan ulit? Ha! Nakita ni Wu Changkong ang card sa kamay ni Tang Wulan, at isang flash ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Ito ay ibinigay sa akin ng Blacksmiths Association. Hindi ito itinago ni Tang Wulan. Tumingin sa kanya si Wu Changkong na may bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata, pagkatapos ay umiling, at sinabi, hindi mo na kailangang pumasok, wala itong kabuluhan. Ang kaguluhan ng pataas na plataporma ay magiging mas matindi sa paglipas ng panahon, at ang kaluluwa sa loob ang bilang ng mga halimaw at ang antas ng kabaliwan ay patuloy na dadami. Kung papasok ka ngayon, hindi mo pa kayang gamitin ang card na ito. Hindi mo pa kayang mabuhay ito. Dumating ang susunod na panahon ng kaguluhan. Ito ay napakahalaga rin. Si Tang Wulan ay orihinal na gustong subukang bumalik sa Ascension platform at patuloy na sumipsip ng espiritual na kapangyarihan. Nang marinig ang mga salita ni Wu Changkong, napagtanto niyang mali ang kanyang iniisip. Teacher Wu, may ideya ako, hindi ko alam kung matutupad ito. Tungkol ito sa pag-absorb natin ng espiritual na kapangyarihan. Tayo. Sinabi lang ito ni Tang Wulan, ngunit itinaas ni Wu Changkong ang kanyang kamay para pigilan siya. Sinulyapan niya ang abalang staff ng Spirit Chuan Pagoda sa tabi niya, bumalik ka at pag-usapan ito. Napagtanto lang ni Tang Wulan, oo. Nakuha nila ang napakaraming espiritual na kapangyarihan sa pagkakataong ito, na lumampas sa normal na sitwasyon. Tila medyo hindi angkop na sabihin ito sa harap ng mga tao sa Tore ng Espiritu. Oo, si XCXC ay dinala pabalik sa akademya ni Tang Wulan. Bagamat na ibalik na ang kanyang kamalayan sa katawan, medyo uncoordinated pa rin ang kanyang kontrol. Ayon sa staff ng Spirit Transmission Tower, aabutin ng hindi bababa sa isang araw para ganap na bumalik sa normal ang kanyang sitwasyon, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi siya mag-iiwan ng anumang malubhang problema. Kung may anino man sa puso ko, si XCXC lang ang matatanong ko sa sarili ko. Wala akong anino. Hindi ko nakita kung ano ang Soul Beast, nasaan ang anino. Kinakabahang sabi ni XCXC. Mabuti naman. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Inis na sabi ni XCXC, masyadong unfair. Halatang nakot ka, kaya bakit wala kang nararamdaman? Nagkibit balikat si Tang Wulan, ewan ko ba? Anyway, maayos naman ako paglabas ko. Marahil, ito ay may kaugnayan din sa pisikal na lakas. Masyadong mahina ang iyong katawan, kaya bakit hindi mo ako samahan tuwing umaga mula ngayon pagkatapos tumakbo, dapat ay mapagbuti mo ang iyong pangangatawan. Sinabi ni XCXC, okay. Makikilala ko lang ang senior sister na kasama mo. Namula si Tang Wulan, huwag magsalita ng walang kaparirikan tungkol sa nakilala mo kay senior sister. Ibinaling ni Guyu ang kanyang tingin sa gilid. Si Zhang Yangzi at Wang Jingxi ay tumingin din kay Tang Wulan nang may pagtataka. Sabi ni Tang Wulan, wala lang, maraming tumatakbo tuwing umaga. Natural may mga senior. Kahit na sinabi niya yun, isang nakakaantig at kaakit-akit na mukha ang lumitaw sa kanyang puso. Gaya ng sinabi ni XCXC, halos makasalubong niya si Uyang Zexen tuwing nagjogging sa umaga, bagamat araw-araw lang siyang kumumasta at paminsan-minsan ay dalawang pangungusap. Ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, ang relasyon nila ni Tang Wulan ay nagsimulang maging pamilyar nang hindi namamalayan. Higit pa rito, nasanay na makita siya araw-araw, kung isang araw ay hindi siya pupunta para tumakbo, si Tang Wulan ay makakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkawala sa kanyang puso. Makakapagpahinga ka ng mabuti kapag bumalik ka. May summary meeting bukas. Tang Wulan, pumunta ka sa dormitoryo ko. Bumalik sa kolehiyo, agad na naglabas ng utos si Wu Changkong na mag-dismiss. Pinabalik muna ni Tang Wulan si XCXC sa dormitoryo, hinayaan siyang mahiga at magpahinga, at pagkatapos ay pumunta sa opisina ni Wu Changkong. Wulan, naaalala mo, sa hinaharap, nasa Spirit Ascension platform ka man o nasa Spirit Spreading Pagoda, kailangan mong bumalik kahit ano pa ang makita mo. Naiintindihan mo ba? Mahinang sabi ni Wu Changkong. Tumanggo si Tang Wulan, oo, guru. Ngunit, bakit ganito? Kung may problema sa Spirit Ascension platform, hindi ba natin ito dapat iulat sa Spirit Transmission Tower? Sinabi ni Wu Changkong, bata ka pa, at may ilang bagay na hindi mo na kailangang malaman. Kailangan mo lang tandaan ang sinabi ko. Ang organisasyon ng Spirit Spreading Pagoda ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Napakalakas ng kanilang kapangyarihan na kahit ang Federation ay matatakot dito. Bukod dito, ang Spirit Transferring Pagoda ay hindi lamang matatagpuan sa ating Daoluo continent, kundi maging sa iba pang mga kontinente. Si Tang Wulan ay natigilan, ibang mga kontinente. Starluo continent at Tiandao continent. Guro, nakapunta ka na ba sa dalawang kontinente? May pagkakaiba ba sila sa atin? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, maraming iba't ibang lugar. Malalaman mo kapag pumunta ka doon. Ngunit ngayon, ang dapat mong isipin ay hindi ito.
Sabihin na natin, ano ang pakiramdam mo sa platform ng pag-akyat ngayon? Nang makitang ayaw niyang pag-usapan ang iba pang dalawang kontinente, hindi na nagtanong pa si Tang Wulan, at nagmamadaling sinabi ang kanyang iniisip. Teacher Wu, sa pamamagitan ng pagsipsip ng espiritual na kapangyarihan ngayon, nalaman ko na pagkatapos na maabot ng magkapareha ang dalawang singsing, ang kanilang mga kaluluwa ay magiging mahirap, o kahit na imposibleng umunlad sa 1,000 taon. Dahil ang pagsipsip ng espiritual na kapangyarihan ay pinagsasaluhan ng dalawang singsing ng espiritu. Kahit na ang kanilang mga kaluluwa ay umunlad sa 1,000 taong gulang, kahit na ito ay okay sa 2 taong paglilinang, ang kanilang paglilinang ay hindi maaaring maging batayan sa 2,000 panahon. Para banggitin na ang mental powers ni Wang Jingxi at Zhang Yangzi ay hindi pa umabot sa antas na kayang tanggapin ang 1,000 taong espiritu, hindi ba ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit ang Spirit Ascension Platform ay nagpapahirap para sa isang Soul Master na mag-evolve? Tumango si Wu Changkong, ang kakayahang pag-isipan ng mga ito ay nagpapatunay na seryoso kang nag-iisip. Oo, gaano man kalakas ang iyong mga mapagkukunang pinansyal, gaano man karaming beses kang pumasok sa platform ng pag-akyat, ang limitasyon ng tibay ng iyong katawan ay hindi malulutas. Maraming tao ang sumubok ng iba't ibang paraan. Ngunit ang pagkakataon na magtagumpay sa huli ay napakaliit. Ang dapat mong sabihin ay dapat na higit pa doon. Oo. Tumango si Tang Wulan, nalaman ko na ang aking sitwasyon ay maaaring maging espesyal. Ang aking katawan ay maaaring makatiis ng mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong Panginoon ng Espiritu. Kaya't, bagaman mayroon lamang akong isang singsing, pakiramdam ko ay dapat na isang problema upang mapaglabanan ang 1,000 taong singsing na espiritu. Hindi gaano. Nang hindi nalilimitahan ng singsing ng espiritu ng isang Panginoon ng Espiritu na maaari lamang magtiis ng higit sa 400 taon. Ang aking espiritual na kapangyarihan ay umabot na sa espiritual na antas. Nangangahulugan ba ito na ang aking espiritual na kapangyarihan ay umabot na sa akin? May bakas ng pagkagulat sa mga mata ni Wu Changkong, at pagkatapos ay tumango siya, at sinabing, ito ang teorya. Ngunit mayroong isang saligan na hindi ka asenso sa pangalawang singsing hanggat hindi ka nakaka-absorb ng sapat na espiritual na kapangyarihan. At iyon ay, ang iyong katawan. Sa ikalawang antas ng paglilinang ng singsing, makakayanan din niya ang epekto ng 2,000 taong singsing ng espiritu sa katawan ng sabay-sabay. Ang mga salita ni Wu Changkong ay agad na nagpaalala kay Tang Wulan, oo. Kung ang sariling espiritu ay umabot sa 1,000 taon, nangangahulugan ito na ang pangalawang singsing ng espiritu ng isa ay 1,000 taon din. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na hindi isang problema ang makatiis ng 1,000 taong singsing ng espiritu, ngunit kapag ang isang 2 ring na dakilang espiritong master ay makatiis ng 2,000 taong singsing ng espiritu. Sinabi ni Wu Changkong, gawin natin ito, at pagkatapos ay magsasagawa ako ng isang serye ng mga pagsubok sa iyong katawan. Upang matulungan kang matukoy ang iyong pagtitiis. Ang iyong lakas sa pag-iisip ay sapat na upang suportahan ang 1,000 taong gulang na kaluluwa. Ngayon ay depende ito sa kung kaya itong suportahan ng iyong katawan. Mabuhay ng 2,000 taon na mga singsing ng espiritu. Kung magagawa mo, kung gayon ikaw ay magiging isang espesyal na kaso. Salamat, Guru. Kung ang katawan ay makatiis ng 2 spirit ring, tila maaari mong tanungin hindi lamang si Teacher Wu, kundi pati na rin ang Old Tang. Umalis si Tang Wulan, nakaupo doon si Wu Changkong na nag-iisip mag-isa. Mukhang posible talaga ang espesyal na sitwasyon ni Tang Wulan. Ang unang kaluluwa ay babangon sa milenyo, kung gayon, kahit na ang kanyang martial soul mismo ay mahina, ito ay magiging isang malaking kalamangan. Kahit na sa Shrek Academy, halos walang ganoong mga pakinabang. Gayunpaman, hindi siya makasigurado na talagang wala, dahil hindi pa siya nakakapunta sa tunay na konsentrasyon ng halimaw ng Shrek Academy. Sa hakbang na ito na ginawa, ang kanyang martial soul ay dapat mag-evolve muli. Tila ilang abnormal na pagsusuri ang dapat isagawa sa kanya. Bahagyang ipinikit ni Wu Changkong ang kanyang mga mata, at higit pa rito, ang bagay na ito ay kailangang itago mula sa Spirit Transmission Pagoda. At least hanggat hindi siya na-promote, hindi ma-expose. Sa pag-iisip nito, nagsimulang magkaroon ng serye ng mga plano si Wu Changkong sa kanyang isipan. Hindi rin niya inaasahan na ang mga batang ito ay magkakaroon ng ganoong kalaking ani kapag sila ay pumasok sa Ascension Platform sa panahon ng kaguluhang ito. Ang pinakamalaking pakinabang ay walang alinlangan na si Tang Wulan, na nagpatuloy sa pinakamahabang panahon. Nakuha niya ang pinakamaraming espiritual na kapangyarihan, at pagkatapos ay si Guyu. Direktang nakumpleto ni Guyu ang pagsulong at opisyal na naging Turing Great Spirit Master. Ang base ng ring cultivation ay may 2 espiritu, at si Wan din ang pinakamahusay na kalaban. Siyempre dahil iyon sa kapabayaan ng kabilang partido, ngunit kung wala siyang ganoong kalakas na kontrol, ito ay ganap na imposible. Matapos ma-promote sa pangalawang ring, hindi alam ng mental power ni Guyu kung gaano ito kalayo. Talagang posible para sa batang babae na ito na makapasok sa antas ng dagat ng espiritu bago ang edad na 15. Bumuti rin ang espiritu ng ibang tao, ngunit nagdulot din ito ng ilang problema.
Maaaring hindi sila makapasok sa yugto ng pag-akyat sa maikling panahon. Kung hindi, sa sandaling sumipsip sila ng labis na espiritual na kapangyarihan, magkakaroon ito ng kontraproduktibong epekto sa kanilang mga katawan. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa wala pang kalahating taon. Ayon sa normal na plano, dapat ay humigit kumulang 3 taon bago maabot ang antas na ito. Ang susunod na plano sa pagtuturo ay kailangang baguhin. Old Tang. Pagkatapos kong maabsorb ang unang layer ng Golden Dragon King Seal Essence, ilang taon kaya ang lakas ng katawan ko sa pag-absorb ng Spirit Ring at Spirit? Nagmuni-muni si Tang Wulan nang bumalik siya sa kanyang silid, tinawag ang matanda. Pangalan ni Don. Si Old Tang ay nababalot pa rin ng malambot na gininto ang liwanag. Hindi alam kung bakit, naramdaman ni Tang Wulan na ang gininto ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay tila mas malakas ng kaunti kaysa dati, kahit papaano ang pakiramdam ng transparency ay hindi gaanong halata tulad ng dati. Sabi ni Old Tang, "Oh, ano ang ibig mong sabihin? May mali ba sa spirit ring mo?" Para sa misteryosong matandang Tang na ito sa kanyang katawan, hindi ko alam kung bakit, si Tang Wulan ay palaging may malakas na pakiramdam ng pagtitiwala sa kanyang puso. Hindi niya itinago ang sitwasyong nakatagpo niya sa platform ng pag-akyat, at natapos na ng kaluluwa ang pag-akyat at pagkakasundo. Sinabi ko lahat ng iniisip ko. Nang marinig ang kanyang sinabi, biglang sinabi ni Old Tang, "Naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin. Nag-aalala ka na ang iyong katawan ay sumisipsip ng labis na espiritual na enerhiya at hindi mo ito kayang tiisin, tama?" "Oo. Iyan ang ibig sabihin." Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, "Kung gayon maaari mong halos tansyahin kung ilang taon ng spirit ring ang kaya ng aking katawan ngayon. At ang aking espiritu." Sinabi ni Old Tang, "Napakasimple nito. Walang sino man ang nakakaalam ng iyong katawan na mas mahusay kaysa sa akin. Ang iyong mental na kapangyarihan ay banayad na bumubuti, ngunit kulang ka sa iyong sariling pag-uuri, kaya ang bilis ng pagpapabuti ay hindi masyadong mabilis. Ito ay pinakamahusay. Ang sitwasyon ay na maaari kang makahanap ng isang paraan upang linangin ang iyong espiritual na kapangyarihan, upang mapabilis ang iyong espiritual na kapangyarihan. Ayon sa iyong kasalukuyang espiritual na kapangyarihan na sitwasyon, habang ikaw ay dapat na makayanan ang tungkol sa 200 taon, sa loob ng 200 taon. Huwag kang mag-alala, pagkatapos makuha ang unang selyo ng Golden Dragon King, ang iyong katawan ay makakayanan ng 2,000 taon ng spirit ring nang walang anumang problema." Sinabi ni Tang Wulan, "Kung gayon, posible bang matamaan ko ang pangalawang selyo bago maabot ang pangalawang singsing? Matapos masipsip ang pangalawang selyo, ano ang kapasidad ng aking katawan na makayanan?" Sinabi ni Old Tang, "Ayon sa iyong kasalukuyang pisikal na kondisyon, okay lang. Ngunit kailangan mo munang hanapin ang 4 na espiritong nilalang na sinabi ko sa iyo. Sa tulong nila, mayroon kang posibilidad na matamaan ang pangalawang selyo. Kasabay nito, ang iyong pisikal na lakas ay kailangang palakasin. Sa katunayan, kung ang iyong espiritong singsing at espiritu ay maaaring umunlad hanggang sa milenyo, ito ay isang paraan upang mapabuti ang iyong sarili sa kabuuan, kasama ko ang iyong pisikal na kaangkupan na ikaw ay lubos na sumasang-ayon, kasama ang iyong pisikal na fitness. Bahagi ng pag-akyat bago ang ring sa oras na iyon, bibigyan kita ng mga mungkahi batay sa iyong pisikal na kondisyon. Tandaan, kapag mas maaga kang masira ang selyo, mas maraming mga seal ang malamang na masira mo sa hinaharap, at mas matagal ang oras ng kaligtasan. Break through the seal independently. Mayroon bang hindi sinasadya? May kaina-hinalang tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Old Tang, "Syempre, kung nasa tamang edad ka, o kung hindi mo sinasadyang makatagpo ng isang bagay o bagay na pumukaw sa paghinga at paglilinis ng Golden Dragon King, ang selyo ay maaaring puwersahang masira anumang oras. Para sa iyo, ito ang pinakamaganda. Mapanganib na sitwasyon. Ang masama ay papatay sa iyo. Kung mas maraming selyo sa likod, mas malakas ito. Sa madaling salita, mas mababa ang posibilidad na makalusot, mas kaunti ang mga seal. Mas ligtas ka. Pinakamainam na huwag gumawa ng hindi sinasadyang tagumpay kung hindi." Walang sinabi si Old Tang, ngunit halatang lumabo ang kanyang boses. "Matandang Tang, salamat." Sinabi ni Tang Wulan, "Talagang magsusumikap ako. Kung gayon, ang pangunahing layunin ko ay i-evolve ang aking kaluluwa sa loob ng 1,000 taon. Oo, halika na. Sa pagsusulit kahapon, lahat kayo ay nakakuha ng napakataas na mga marka. Ang pangunahing dahilan ay ginawa ninyo ang dapat ninyong gawin ng naaangkop. Ang 3 buwan na ito ay hindi nasayang, at least kayo ay isang kompletong koponan." Malinaw na pinupuri ni Wu Changkong ang kanyang mga disipulo, ngunit napakalamig pa rin ng kanyang mga salita. Pinaghihinalaan nito ang mga tao na talagang masaya siya para dito. Malaki ang pagbuti ng kontrol ni Tang Wulan. Kailangan mong patuloy na magsumikap. Ngunit masyado kang humigop ng espiritual na kapangyarihan kahapon. Pagkatapos ng huling pagsusulit, isang pisikal na pagsubok ang gagawin para sa iyo sa kabuuan upang matukoy kung ano ang kakayanin ng iyong katawan ngayon. Ano ang sukdulang espiritual na kapangyarihan mo? Tandaan, huwag subukang lumampas sa pulang linya. Ang sumusunod ay isang buod ng bawat labanan kahapon.
Speaking of the Ascension platform noong Riot period kahapon, hindi naiwasang maging excited ang 5 tao sa Class 0, lalo na ang laban sa Human Face Demon Spider. Hanggang ngayon, ang lahat ay may hindi kapani-paniwalang pakiramdam. Sa oras na iyon, si Guyu ay hindi pa nakakabangon sa ikalawang ring, ngunit ang mga taktika ng labanan na iyon ay tiyak na mailalarawan na perpekto. Tangwulan, may tanong ako sa iyo. Noong pinaplano mong harapin ang Human Face Demon Spider, naisip mo na ang makamandag na Spider Silk ng Human Face Demon Spider ay magdadala sa iyo ng tulong mamaya at gagamitin ito para pumatay ng iba. Soul Beast. Tumingin si Wu Changkong kay Tangwulan na may nagbabagang mga mata. Umiling si Tangwulan, ang naisip ko, hayaang kumpletuhin ito ang pag-aayos ng Spider Silk, mas madaling makapagpahinga. Kasabay nito, ang mga Spider Silk na ito ay maaaring maging hadlang para protektahan tayo. Ngunit hindi ko akalain na ang mga Spider Silk na ito ay makakatulong sa atin. Ang pagpatay sa napakaraming Soul Beast ay nagdudulot sa atin ng maraming espiritual na kapangyarihan. Tumanggo si Wu Changkong, napakahusay ng serial control. Tandaan, ang asensya ng Control System Spirit Master ay huwag kailanman ipaalam sa iyong kalaban kung ano ang iyong ultimate goal. Magagawa mo ito ng napakahusay, sa maraming beses, tulad ng tunay na tukso na lumikha ng mga pagkakataon para sa aking sarili. Napakamot ng ulo si Tangwulan sa kahihiyan. Sinabi ni Wu Changkong, gayunpaman, ang iyong kalmado ay hindi pa rin sapat. Matapos patayin ang Human Face Demon Spider, ang iyong pag-unlad at ang paghawak sa espiritong hayop ay halatang mas maluwag, mas masahol pa kaysa dati. Sa palagay mo ba, marami na akong natamo sa Ascension platform, nasisiyahan ka ba? Nagkatinginan ang lahat. Sa katunayan, kahit si Tangwulan noong panahong iyon ay nasa isip niya ang ideyang ito, pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga natamo ay higit pa sa plano. Sinabi ni Wu Changkong, kung gayon, nagtatanong ako sa iyo. Paano kung ikaw ay nasa isang tunay na kagubatan, na nakaharap sa isang malaking bilang ng mga rioting spirit beast? Maaari ka pa bang magpakita sa harap ko ng buhay? Walang sinabi. Sinabi ni Wu Changkong, tandaan, gaano man karaming tukso ang iyong kinakaharap, gaano man kalaki ang pakinabang na kinakaharap mo. Walang mahalaga upang mabuhay ng mapayapa. Sinabi ni XCXA, Teacher Wu, may tanong ako. Ano ang dapat nating gawin kung makatagpo talaga tayo ng Soul Beast tulad ng Dark Golden Direct Clover sa hinaharap? Sinabi ni Wu Changkong, tumakbo ka. Kung hindi ka makakatakas, mamamatay ka. Gulat na tumingin si XCXA kay Wu Changkong. Sinabi ni Wu Changkong, ang Dark Golden Terrier Clover ay isang kakaibang Soul Beast. Mula sa pagsilang nito, ito na ang hari ng Soul Beasts. Ang lakas nito ay hindi masusukat sa simpleng bilang ng mga taon ng cultivation. Gayunpaman, natutugunan mo ang tunay na ang mga posibilidad ng Dark Golden Deinonychus ay malapit sa wala. Kung tutusin, ang mga tunay na Golden Deinonychus ay halos unang bahagi ng mga unang taon ng Golden Deinonychus. Dahil ba delikado sila? Tanong ni Zhang Yangzi. Umiling si Wu Changkong at sinabing, hindi, ito ay dahil ang posibilidad na lumitaw ang mga buto ng kaluluwa sa Dark Golden Direct Clover ay napakataas. Mula sa pananaw ng mga Soul Beast, tayong mga tao ang pinakasakam na nilalang, at ang mga Soul Beast ay nasa bingit ng pagkalipol. Hindi dahil sa kung gaano kalaki ang panganib na dulot nito sa atin bilang tao, ngunit dahil sa kung gaano kalaki ang pakinabang ng mga ito sa atin bilang tao, ngunit dahil sa kung gaano kalaki ang pakinabang nito sa atin bilang tao, ngunit dahil sa kung gaano kalaki ang pakinabang ng mga ito sa atin bilang tao, ngunit dahil sa kung gaano kalaki ang pakinabang ng mga ito sa atin bilang tao, ngunit dahil sa kung gaano kalaki ang pakinabang ng mga ito sa atin bilang tao, ngunit dahil sa kung gaano kalaki ang pakinabang ng mga ito sa atin bilang tao, ngunit dahil sa kung gaano kalaki ang pakinabang ng mga ito sa atin. Hayop ay nasa bingit ng pagkalipol. Nang marinig ang kanyang mga salita, hindi mapigilan ni Tangwulan na matigilan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalaman niyang naging ganito ang relasyon ng mga tao at mga espiritong hayop. Iniisip ang Soul Beast na pinatay niya sa Spirit Ascension platform, hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng hindi komportable sa kanyang puso. Bagamat ang mga kaluluwang hayop na iyon ay mga ilusyon lamang na pag-iral, ngunit, Kuya, huwag kang magalit. Nahihiyang sabi ni Xu Xiaoyan sa kanyang kapatid. Pangit ang mukha ni Xu Xiaoyu at halos tumulo ang tubig. Hindi niya maiwasang magalit. Ang pamilya ay gumastos ng isang malaking halaga, at sa wakas ay nakakuha ng 2 Riot Stage Ascending Platform Entry Card, at ipinadala siya at ang kanyang kapatid na babae sa kanila. Ngunit dahil sa kanyang sariling kapabayaan, tinapos niya ang paglalakbay sa platform ng pag-akyat. Naaalala pa rin niya ang masakit na pagdurusa ng tamaan ng iba't ibang elemental na pag-atake, at pagkatapos ng isang buong araw na pahinga, halos hindi na siya gumaling. Ang lugar na ito noong mga kaguluhan kahapon ay dapat na pinasok ng ating mga Spirit Masters mula sa East Sea City. Depende sa kanilang edad, dapat nasa Intermediate Academy sila. Hindi kaya ang mga estudyante ng East Sea Academy ay nabigo? Sabi ni Xu Xiaoyu na may bakal na mukha. Natigilan si Xu Xiaoyan, talaga. Kung ganoon, sila ang magiging senior ko sa hinaharap.
Sa bahay, si Xu Xiaoyu ay nag-iisang lalaki, ngunit dahil sa kanyang pagiging matigas ang ulo at mapagmataas, hindi siya nagustuhan ng mga matatanda ng pamilya. At si Xu Xiaoyan, na may banayad at duwag na personalidad, ang hiyas sa mata ng lahat ng matatanda. Si Xu Xiaoyan ay may talento at hindi talaga mahilig sa cultivation, ngunit natural na puno siya ng soul power. Dahil may namumukod tanging talento tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na si Xu Xiaoyu sa pamilya, walang umuusig sa kanya. Sa ganitong paraan, ilang sandali matapos ang paggising sa 3 taon na ang nakakaraan, natagpuan siya sa isang internal na pagsubok sa pamilya na ang kanyang espiritong kapangyarihan ay hindi sinasadyang umabot sa 17 antas, at mayroong isang napakabihirang star wheel phenomenon sa family history. Ito ay sineseryoso ng pamilya. Noon ko lang talaga naintindihan na ang babaeng ito ay naging mas mahusay na henyo kaysa kay Xu Xiaoyu. Ang pamilya Xu ay ang pinakamalaking pamilya sa buong East Sea City. Ang ama ni Xu Xiaoyu at Xu Xiaoyan ay ang punong opisyal ng pananalapi ng East Sea City. Siya ay may mataas na awtoridad. Natural na tuwang-tuwa ito nang matuklasan na ang kanyang anak na babae ay may maalamat na martial soul sa pamilya. Saka lamang niya magagamit ang kanyang mga karapatan at mapagkukunang pinansyal. Kumuha siya ng karagdagang entry card, ipinadala ang kanyang anak na lalaki at anak na babae sa yugto ng pag-akyat ng yugto ng outbreak ng magkasama, at paulit-ulit na sinabihan si Xu Xiaoyu na alagaang mabuti ang kanyang kapatid na babae at tulungan itong makakuha ng higit na espiritual na kapangyarihan. Ngunit si Xu Xiaoyan ay likas na mahiyain, at hindi siya pinagalitan ng sinumang Panginoon ng kaluluwa. Siya ay natural na naiyak nang pumasok siya sa Spirit Ascension platform, at hindi siya nang ahas na patayin ang Soul Beast. Si Xu Xiaoyu ay humigop ng maraming espiritual na kapangyarihan sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay hindi masyadong nasisipsip dahil hindi siya nang ahas na patayin ang Soul Beast. Sa wakas ay nakumbinsi niya ang kanyang kapatid na babae na kapag kinailangan ng susunod na Soul Beast na gawin ito, nabangga niya ang 5 tanggulan, at pagkatapos ito ay isang trahedya. Pagkabalik, hindi lang pisikal na sakit ang kailangan niyang tiisin, kundi pinagalitan din siya ng kanyang ama. Nakakapagtaka lang na good mood siya. Huwag mong ipaalam sa akin kung sino iyon, kung hindi, hindi ko sila pakakawalan. Sabi ni Xu Xiaoyu na may berdeng mukha. Gayunpaman, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang isang figura, ang walang pakialam na mga mata, kalmadong mukha, bagaman hindi siya taglay ang kagandahan ng isang nakababatang kapatid na babae, ngunit mayroon siyang espesyal na ugali. At saka, bakit kaya niyang kontrolin ang napakaraming elemento para sa sarili niyang gamit? Hanggang ngayon, ang puso ni Xu Xiaoyu ay puno pa rin ng pagdududa at kawalan ng pag-unawa. Teacher Wu, malapit na ang huling subject ng final exam. Mabagal ba ang aktwal na combat class ngayon? Materay na sabi ni Zhang Yangzi kay Wu Changkong na pumasok sa silid-aralan. Pero hindi ba? Nang makitang malapit na ang bakasyon, ang mga mag-aaral sa mga ordinaryong klase ay nagsimula ng maghinay-hinay. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, dahil masyado kang naka-absorb ng espiritual na kapangyarihan sa Spirit Ascension platform, sa mga araw na ito, ang akademya ay nakikipag-ugnayan sa iyo para ayusin ang Spirit Ring Year Test at Physical Test. Huwag mong isipin na maaari kang magpalipas ng oras kapag bata ka. Magtrabaho ng husto. Kapag matanda ka na, huli na ang lahat para magtrabaho ng husto. Hindi ba't ang pakikipagtulungan mo ay hindi gaanong taset tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon, ayon sa iyong kasalukuyang sitwasyon? Ang aktwal na naiisip ko sa klase. Ang platform ay pansamantalang hindi angkop para sa pagpasok sa aktwal na klase ng labanan, dapat na mayroon lamang kung babaguhin mo ito. Gaya ng sinabi niya, nauna siyang lumabas. Sinabi ni Zhang Yangzi sa mahinang boses na bigo, talagang hindi mabait si Teacher Wu. Kinagat ni Xi ang kanyang mga labi, satisfied, sa senior level, hindi ko alam kung ilang klase ang gustong turuan sila ni Teacher Wu. Ituloy mo. Ang mga salita ni Tang Wulan ang pinakamaikli. Sinundan ng 5 tao si Wu Changkong at dumiretso sa trial hall ng akademya. Ito ay partikular na lugar para sa mga mag-aaral na magsanay ng mga kasanayan sa kaluluwa sa aktwal na labanan, dahil ang mga kasanayan sa kaluluwa ay maaaring mapanira, at mayroong isang kalasag na gabay ng kaluluwa upang ipagtanggol ito, kaya natural na hindi ito madaling kapitan ng mga mapanirang epekto. Na-downgrade ba tayo? Bulong ni Zhang Yangzi kay Wang Jingxi. Ang trial hall ay karaniwang ginagamit ng mga ordinaryong klase. Simula nang pumasok sila sa Class 0, hindi na sila masyadong nakakapunta dito. Bilang karagdagan sa mga individual na tagubilin, ang pinakamahalagang aktwal na pagsasanay sa labanan ay isinasagawa sa platform ng pag-akyat. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na presyon at ang patuloy na nagbabagong mga espiritong hayop ay naruroon. Sinulyapan siya ni Wang Jingxi, napakakalokohan mo. Natagpuan ni Wu Changkong ang guro na namamahala sa bulwagan at tumawag ng field sa trial hall. Ang karaniwang trial site na ito ay may diameter na mula 30 metro hanggang 50 metro. May 3 palapag sa trial hall, at bawat palapag ay may 4 na trial venue na may iba't ibang laki, na kadalasang ginagamit ng mga estudyante sa lahat ng baitang. Ang gusto ni Wu Zhangkong ay 3 palapag na venue, dahil walang ibang klase na ginagamit, kaya napakatahimik.
Sa diameter na 50 metro, ang site ay napakalawak. Pinangunahan ni Wu Changkong ang 5 tao dito. Sabik na ni XEXE, Teacher Wu, silang tatlo ba tayo? Hey! Tumingin siya kay Zhang Yangzi, ngiting hindi maganda. Hindi. Malamig na sinabi ni Wu Changkong, kayong 5, isa para sa akin. 5-1, how unfair, what? You. Titig na titig si XEXE kay Wu Changkong. Walang pakialam na sinabi ni Wu Changkong, tandaan, hindi ito isang plataporma para sa umaakyat na mga espiritu. Wala kang posibilidad na mabuhay muli, at maaaring hindi ko ito mapanatili. Pipigilan ko ang kapangyarihan ng espiritu sa parehong antas ng sa iyo. Hindi praktikal na pataasin ang kakayahan ng espiritu, ngunit ito ang gagamitin ko sa pagkakataong ito ng martial soul. Magsimula. Bago pa makapagsalita ang mga mag-aaral na walang klase, mabilis na tumaas ang bilog ng spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa. 2 dilaw, 2 lila, at 2 itim, isang aura ng kakilakilabot ang sumabog mula sa kanya kaagad. Gayunpaman, ang malakas na pressure na iyon ay napanatili lamang sa isang sandali, at ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ay mabilis na bumaba. Oo naman, mabilis itong bumaba sa antas na halos 2 singsing lang. Ang nagyayelong asol na mahabang espada ay nakaunat mula sa kanyang kanang kamay, at ang napakalamig na mga mata ni Wu Changkong ay nakadikit sa Heavenly Frost Sword sa kanyang palad, na nagpapakita ng isang pambihirang kahinahunan. Asol na espada sa puting damit, ang langit ay nagyayelo at nyebe. Ang 8 salitang ito ay lumabas sa isip ni Tang Wulan nang hindi sinasadya. Malinaw pa rin niyang naalala na ang huling pagkakataon na nakita niya ang martial arts spirit ni Teacher Wu ay nang harapin niya ang leader ng grupong iyon na nagngangalang Guangbiao. Sa oras na iyon, hindi niya makita kung paano umatake si Teacher Wu, at tapos na ang labanan. At ngayon, kailangan ba nilang harapin ang Tianshuang sword ni Teacher Wu? Formation. Sumigaw si Tang Wulan, na Jin Aisang ang mapurol na magkapareha. Ang unang aksyon ni Gu Yu, lumingon siya sa likod ni Tang Wulan. Salamat, Zhang Yangzi, at Wang Jingxi ay bumalik sa kani-kanilang posisyon, at silang 5 ay nagtago ng krus at humarap kay Wu Zhangkong. Sumigaw si Tang Wulan sa malalim na boses, atensyon sa lahat, pipigilan ko ito, at kokontrolin ito ni Gu Yu. XEXE, kayong tatlo ang pangunahing umaatake. Halika na. Habang nagsasalita, ang kanang kamay ni Tang Wulan, si Lan Yingkao ay dumungaw na. Sa karanasan ng maraming beses sa platform ng pag-akyat, ngayon siya ay naging mas mahusay sa kontrol ng kanyang asul na pilak na mga baging ng damo. Ang asul na pilak na damo ay isa-isang kumalat, na lumiwanag sa direksyon ni Wu Changkong patungo sa nakaraan. Si Gu Yu sa likod ni Tang Wulan ay itinaas ang kanyang mga kamay, at ang 2 spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay salit-salit na kumikinang. Ang mga bola ng apoy ay patuloy na lumipad palabas, alinman sa isang tuwid na linya o isang arko, na sumasakop sa direksyon ni Wu Changkong. Bagamat kayang pigilan ng yelo ang apoy, mapipigilan din ng apoy ang yelo. Binawasan ni Wu Changkong ang kanyang soul power sa antas ng mga estudyante. Ang unang ginawa ni Gu Yu ay sugpuin ang kanyang mga katangian. Ang 1 dosenang bowl ang apoy ay tila sunod-sunod na pumuputok, ngunit sa hangin ay mabilis at mabagal ang mga ito. Nang makitang malapit na sila sa Wu Changkong, bigla nilang binago ang kanilang bilis, sabay-sabay na umatake sa paligid ng katawan ni Wu Changkong na halos walang pinipili. Ang posisyon ay hindi niya kayang pangalagaan ito. Ang asul na pilak na damo ni Tang Wulan ay marahas din sa parehong oras, walisin mula sa ibaba hanggang sa itaas, na pinagsalikop ang katawan ni Wu Changkong. Sina XEXE, Zhang Yangzi, at Wang Jingxi ay tumilapon at sumugod patungo kay Wu Changkong mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga baywang ng tatlo ay nababalot lahat ng asul na pilak na damo, at kontrolado ni Tang Wulan ang mga manunood. Ang unang dumating ay ang bowl ang apoy. Ang mga mata ni Wu Changkong ay palaging nasa Tianshuang sword sa kanyang kamay, at tila dahan-dahan siyang gumagalaw ng paalang, at ang mga bowl ang apoy na dapat sana ay sabay-sabay na dumating ay biglang nagbago ng sunod-sunod. Sa sandaling ito, ang Sky Frost Sword ay naging isang kalangitan na puno ng hamog na nagyelo at nyebe, at ang espasyong orihinal na naliliwanagan ng bowl ang apoy ay agad na nagpanumbalik ng orihinal nitong ningning. Tahimik na lumabas ang 1 dosenang bowl ang apoy. Bahagyang nagbago ang mukha ni Gu Yu, dahil malinaw niyang naramdaman na ang kanyang bowl ang apoy ay ganap na nalipol ng biglaang pagkasira ng core nito. Kaagad pagkatapos, tahimik na gumalaw ang katawan ni Wu Changkong, pinagsalikop ang asul na pilak na damo sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit hindi niya matamaan ang panteriya sa kanyang kakaibang footwork na pag-iwas. Nagmukhang multo si Wu Zhangkong sa oras na ito, at naging ilusyon ang kanyang katawan. Ang tatlo ni XEXE na nagmamadaling umakyat ay nakaramdam ng pagkahilo. Hindi maganda. Sumigaw si Tang Wulan, bumalik ka. Gaya ng sinabi niya, hinampos niya ang blue-silver grass. Sa harap ng isang malakas na tao sa antas ni Mr. Wu, hindi ka humihingi ng merito ngunit walang kasalanan. Una, tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Mabilis ang kanyang reaksyon, ngunit hindi pa rin ito kumpleto. Kilalang kilala ni XEXE si Tang Wulan, kaya nang sumigaw siya, sumabog na si XEXE at tumalikod at lumipad pabalik ng mabilis hanggat kaya niya.
Gayunpaman, ang bilis ni na Zhang Yangzi at Wang Jingxi ay kapansin-pansing mas mabagal, at ang lamig ay agad na tumaas. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay nilinang ng magkasama sa mahabang panahon, at sila ay nasa isang tacit na pagkakaunawaan. Halos magkamayan sila sa unang pagkakataon. Kasabay nito, ang katawan ay nagniningning na may itim na liwanag. One Fusion Skills. Dark Eagle Dragon. Sa harap ni Teacher Wu, ang lakas ng loob nilang itago ang kanilang mga sikreto. Damaloy ang dilim, ngunit lumitaw ang isang kakaibang eksena. Ang aura ni Wang Jingxi ay halatang lumakas, ngunit ang aura ni Zhang Yangzi na pinagsama-sama dito ay biglang naging medyo wala sa lugar. Sabay nguso ang dalawa, at mabilis na napaatras ang katawan nila. Bahagyang dumampi sa kanila ang dalawang punto ng malamig na liwanag, at tumigas sila sa kinauupuan, at lumitaw si Wu Changkong. Anong problema? Hindi na siya nagpatuloy, ngunit tumingin kay Zhang Yangzi at Wang Jingxi na may kainahinala. Nabigo ang kanilang martial arts fusion. Noong nasa promotion competition sila, natapos na rin nila ang martial arts fusion skill. Bagamat hindi ito kumpleto, napakalaki pa rin ng improvement. Gayunpaman, ngayon lang, hindi inaasahang nabigo ang kanilang martial arts fusion skills. Namutla ang mga mukha ni na Zhang Yangzi at Wang Jingxi. Noon pa man ay alam na nila na ang kanilang sariling martial arts ay hindi ang top-notch, ngunit dahil sa pagkakaroon ng martial arts fusion skills, sila ay naging mga tunay na henyo, at maging ang mga powerhouse na maaaring sikat sa mainland sa hinaharap. Ngunit sa sandaling ito, ang kasanayan sa pagsasanib ng espiritu ay biglang nabigo. Medyo natarante sila saglit. Subukan mo ulit. Umatras si Wu Changkong, at kasabay nito ay kumaway ang Tianshuang sword, na nimbalik ang lamig na naramdaman nila. Nagkatinginan sina Zhang Yangzi at Wang Jingxi at muling sumugod sa isa't isa, na itinaas ng bawat isa ang kanilang espiritong kapangyarihan sa kanilang limitasyon. Binuksan ni Zhang Yangzi ang isang pares ng mga pakpak ng agila sa kanyang likuran, lumakas ang kanyang espiritu, binuksan ang kanyang mga braso, at direktang niyakap si Wang Jingxi sa pagkakataong ito. Gatlang M 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 gatlang M. Ang pangalawang volume ng The Legend of the Dragon King ay online na ngayon sa aming Hyunshi Tangmen online store. Kailangan mo lang pumunta sa Taobao, hanapin ang Hyunshi Tangmen para makahanap ng sarili nating tindahan. May mga diskwento para sa mga libro sa aming sariling tindahan. Mayroon ding mga bagong t-shirt online. Ibinebenta namin ang mga ito sa mababang presyo, para lang mas maramdaman ng lahat ang pagkakaroon ng Tang Sect. Mahal kita Tangmen. Ganoon din para kay Wang Jingxi, diretsyong nagbanggaan ang dalawang katawan. Isang malalim na dagandong ng dragon ang binibigkas mula kay Wang Jingxi. Nang ang Dark Magic Eagle Spirit ni Zhang Yangzi ay malapit ng sumanib sa kanyang Bone Dragon King Spirit, naramdaman nila na si Wang Jingxi ay nakaramdam ng matinding pagtanggi, tulad ng Dark Magic Eagle ni Zhang Yangzi, pilit niyang itinulak palayo ang kanyang martial soul. Si Zhang Yangzi ay sumuri-suray at umupo sa lupa. Bigla siyang sumigaw kay Wang Jingxi sa galit, ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi ka sumanib sa akin? Ako, ayoko. Si Wang Jingxi ay tumingin sa kanya ng blanko, at hindi rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Sumimangot si Wu Changkong at sinabi kay Zhang Yangzi, huminahon ka, hindi ito nasa ilalim ng kontrol ni Wang Jingxi. Natatakot akong may totoong problema sa iyong martial arts fusion. Si Zhang Yangzi ay bumangon mula sa lupa, ang kanyang paghinga ay halatang naging medyo mabigat, at ang mga mata ni Wang Jingxi ay puno rin ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon, ngunit siya ay may malabo na nahulaan. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik si Wu Changkong, sinabi niya, dapat ay na-mutate ang martial soul ni Jin Shi, na naging dahilan upang ang iyong martial souls ay hindi magkatugma sa isa't isa upang magsagawa ng martial soul fusion skills, kaya ito ang kaso. Tumingin si Wang Jingxi kay Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay naging komplikado ng ilang sandali. Medyo kakaiba din ang ekspresyon ni Tang Wulan. Masasabi bang naapektuhan ang Bone Dragon King na si Wan ni Wang Jingxi dahil sa practice niya sa kanya? Tumingin si Zhang Yangzi kay Wang Jingxi at pagkatapos ay kay Tang Wulan. Matalino rin siya, at may napagtanto kaagad siya, hindi naman kasi kayo magkasama sa paglilinang, kaya naman ganito, di ba? Bumantong hininga si Wang Jingxi, na para bang ibinuhos ng buo ang depresyon sa kanyang puso, at saka, wala akong maisip na iba pang posibilidad. Sinabi ni Wu Changkong, narito ang klase ngayon, Tang Wulan at Wang Jingxi, sasama kayong dalawa sa akin. Tutulungan kitang suriin ang martial arts. Oo. Ang proseso ng pagsuri sa mga martial souls ay napakasimple. Ginamit ni Wu Changkong ang kanyang soul power para i-scan ang kanilang mga katawan at lubos na naramdaman ang mga pagbabago ng hinimok nila ang mga martial souls. Jin Shi, halos sigurado ako na ang iyong martial soul ay naapektuhan ng impluensya ng martial soul ni Tang Wulan. Kung titingnan mo ito mula sa iyong personal na sitwasyon, ito ay isang magandang bagay. Dahil, may ilan sa Tang Wulan sa ilalim ng impluensya ng kapangyarihan ng kakaibang bloodline, ang iyong Bone Dragon King martial spirit ay banayad na nagmumutate, patungo sa mas mataas na antas. Ngunit hindi ko malalaman kung hanggang saan mo ito magagawa.
Kung patuloy kang nagsasanay sa kanya, ang iyong espiritu ay dapat na patuloy na mag-mutate. Ang mga kasanayan sa pagsasanib ng espiritu sa pagitan mo at ni Zhang Yangzi ay malamang na hindi magagawang ito ay isang kahinaan. Natigilan si Wang Jingxi, kung hindi ako mag-practice kasama si Wulan, makaka-recover ba ako? Sinabi ni Wu Changkong, kung titingnan ito ngayon, dapat na posible na bumalik sa dati. Sabagay, matagal na kayong hindi naglilinang ng magkasama, at ang kanyang espiritong kapangyarihan ay higit na mahina kaysa sa iyo. Hindi ka masyadong apektado, kaya hindi pa rin sigurado ang mutation. Sa proseso, hanggat natapos mo ang paglilinang kasama niya, dapat ay unti-unti kang makaka-recover. Gayunpaman, ang kanyang uri ng dugong kapangyarihan ay hindi maaapektuhan. Tiyak na hanay, kaya kung magpasya kang talikuran ang paglilinang kasama siya, aayusin ko ang lokasyon ng iyong dormitoryo at susubukan kung paghiwalayin kayo. Itinaas ni Wang Jingxi ang kanyang ulo upang tingnan si Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Paumanhin, Jinshi, hindi ko alam na magiging ganito. Humihingi ng paumanhin si Tang Wulan. Siyempre naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng Spirit Fusion Skill para sa dalawang Spirit Masters na magagamit. Umiling si Wang Jingxi, paano ka masisisi, walang sinuman sa atin ang mag-aakala na magiging ganito ito. Teacher Wu, pagkatapos kong bumalik, iniisip ko ito at magdesisyon, pwede ba? Tumango si Wu Changkong at sinabing, siyempre, ito ay isang malaking kaganapan. Bumalik at pag-isipan ito. Matalim na tiningnan ni Wang Jingxi si Tang Wulan at tumango. Sinabi ni Wu Changkong, gusto ko ring ipaalala sa iyo na mula sa kasalukuyang sitwasyon ni Tang Wulan, ang kanyang bloodline power ay unti-unting lumalakas, ibig sabihin, sinusundan mo siya sa cultivation, at ang hinaharap na martial arts ay gaganda. Posibleng malampasan ang mga benepisyong hatid sa iyo ng martial arts fusion skills. Pagkatapos ng lahat, ito ang iyong individual na kapangyarihan, dapat mong isaalang-alang ito. Salamat, Guru Wu. Nang mawala si Wang Jingxi, halatang medyo malungkot si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na ang ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang, na orihinal na isang magandang bagay, ay magkakaroon ng ganoong problema. Baka mas magaling si Wang Jingxi. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang makakuha ng isang tiyak na halaga ng karagdagang pagpapabuti sa kanyang pagsasanay sa kanya, ngunit paano si Zhang Yangzi? Kung wala ang joint practice ni Wang Jingxi, hindi niya magagawang maging performer ng martial soul fusion technique. Ang bagay na ito ay nagbago ng ganito, ito ay talagang isang bagay na ayaw niyang makita, ngunit ang bagay ay narito na, ang desisyon ay nasa kay Wang Jingxi, at hindi man lang siya makapagbigay ng opinyon. Naging kakaiba ang atmosphere ng Zero Shift simula sa araw na ito. Natahimik si Zhang Yangzi, habang si Wang Jingxi ay naging mas tahimik kaysa sa karaniwan. Mabilis na lumipas ang 2 araw, at oras na para sa ikalawang item ng huling pagsusulit. Sumunod ka sa akin at pumunta sa pangalawang item ng huling pagsusulit. Mahinang sabi ni Wu Changkong. Teacher Wu. Sa sandaling ito, tumayo si Wang Jingxi. Ha! Tumingin si Wu Changkong sa kanya. Ang mga tingin ni Tang Wulan ay hindi maiwasang mahulog sa kanya, mahina niyang naramdaman na may mangyayari. Nitong mga nakaraang araw, hindi nagsasanay si Wang Jingxi kasama niya. Pagkatapos ng klase araw-araw, nagkukulong lang siya sa kwarto. Teacher Wu, nakapagdesisyon na ako. Ibibigay ko ang pagkakataong magsanay kasama si Tang Wulan. Makinis ngunit napakatigas na sabi ni Wang Jingxi. Napatingin din sa kanya si Zhang Yangzi na medyo nagtataka, may kung ano sa mata niya. Tumingin sa kanya si Wu Changkong, napag-isipan mo ba talaga? Same time na tumango si Wang Jingxi, marahil, sa pamamagitan ng pagsasanay kay Wulan, mas marami pa akong makukuha sa hinaharap. Gayunpaman, iyon ay pansariling pakinabang ko lamang. Lumaki kaming dalawa ni Yangzi na magkasamang nakasuot ng bukas na pantalon, halos araw-araw. Sa paglalaro, hindi kami mapaghihiwalay. Para kaming kapatid ko, hindi ko siya maaapektuhan dahil sa sarili kong mga pagbabago. Kung hindi, hindi ako magiging mapayapa sa punto ng buhay ko ngayon. Martial Soul Fusion Skill na higit na nakakaapekto sa amin. Pagkasabi niyon, huminto siya sandali, tumingin sa direksyon ni Tang Wulan, Xi, at Go Yu, at huminga ng malalim, na parabang nagkakaroon ng lakas ng loob, pati, Teacher Wu, salamat sa semester na ito, salamat sa mga kaibigan ko sa pagtuturo. Pero, pasensya na, lilipat ako sa Yangzi ng magkasama at aalis na rin ako dito. Pakiramdam ko tuloy ang hininga ni Wulan. Academy, no matter what, I will be affected by him subtly if I didn't practice with him, halatang medyo depressed ako these 2 days, so I have to leave. Nang marinig ang kanyang mga salita, natigilan si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na dahil sa kanyang sariling kapakanan, si Wang Jingxi ay mapipilitang lumipat ng paaralan. Jinshi, kung napakalakas ng impluensya ko sa iyo, maaari akong lumayo sa iyo, at hindi mo na kailangang lumipat ng paaralan. Tumayo si Tang Wulan at sabik na sinabi. Tila gamaan ang loob ni Wang Jingxi nang sabihin niya ang nasa puso niya. Nakangiting tumingin siya kay Tang Wulan at umiling, huwag kang tanga. Wulan, hindi mo dapat sisihin ang iyong sarili, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo.
Lahat ng pagbabago ay nangyari sa akin, at hindi mo matukoy ang kabilang panig ng iyong dugo. Hindi ito nakakaapekto sa ating pagkakaibigan, ngunit hindi talaga tayo makakapag-practice ng magkasama. Hindi lang ako ang naaapektuhan at ang aking espiritu ay napupunta sa iyong dugo. Para mag-practice for a period of time, para talagang makarecover ako ng ganitong klaseng psychological pressure na kasing aga pa ng promotion competition, dahil lang sa akin lagi akong nag-aatubili na harapin ito at maaari kong linangin ng husto, huwag mag-alala tungkol sa akin. Tungkol sa pagpirma ng kontrata sa akademya, Mr. Wu, guguluhin kita. Napag-usapan ko na ang aking ama. Para sa mga mapagkukunan na gagamitin namin ni Yang Zi sa akademya ngayong semestre, ang aking pamilya ay magbabayad ng isang halaga ng pera upang mabayaran ang akademya. Pasensya na. Malalim siyang yumuko patungo kay Wu Changkong, ngunit ang nakita ni Tang Wulan ay nakayuko siya, at may dalawang maliit na grupo ng mga mantsa ng tubig sa lupa. Bakit handa si Wang Jingxi na umalis sa kolektibong ito? Sa isang semestre ng magkasanib na pagsasanay, hindi lamang nila itinatag ang pagkakaibigan, ngunit itinatag din ang pinakabihirang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng mga master ng kaluluwa. Magkasama, sila ay buo, at maaari pa nilang pumatay ng isang makapangyarihang soul beast tulad ng 100 Years Human Face Demon Spider. Ngayon aalis na siya, paano siya papayag? End of this chapter.